11:23 na mga kapatid ng tanghali. Hindi natin hindi pumasok yung tawag yan. Ni-upload ko kanina. Ay, upload ba yun? Yung content ko mga kapatid, yung vlog ko hindi pumasok. Puno kasi yung anong tawag dito? Puno yung cellphone ko. Hindi pumasok yung binablog ko kanina. Nag-delete ako ng mga laman nitong cellphone ko mga kapatid. Sayang. Dahil ngayon nga ay araw ng Sabado. Mahalaga sana yun eh. Yun? Buntik ng isang oras yun eh. Bale, gawa na lang tayo ng iba mga kapatid. Ito'y pinagsisikapan ko na gawin para sa inyong lahat. Na katulad kong nilikha ng Ama. Ibig kong sabihin, para sa lahat ng mga taga-sanglibutan ito mga kapatid na mga may pangdinig na dapat ipangdinig, na ipinangdidinig. Ito'y kailangan natin. Ito naman mga kapatid, napakarami at paulit-ulit nating binabanggit sa lahat. Ito na lang ang sa atin ngayon dahil nag-delete na nga ako kanina para makapasok na itong ating mensahe para sa sanglibutan. Dahil ito talagang utos sa atin ng ating na ikalat yung kanyang mga salita dito sa lupa. Kaya nagpapasalamat din tayo sa ating Ama dahil pinasok niya sa isip ng tao kung sino man ang gumawa nitong Facebook na ito, itong social media, para mas madali yung pagpapakalat ng kanyang mga salita, mga kapatid. At dito sa parang ito, nangyayari ang paglaganap ng kanyang napakahalagang mga utos, mga kapatid. Ito paalala sa lahat, mga kapatid, yung mga tao na nagmamarunong dahil sila ay abogado daw sila, diba? Yung iba mga congressman, mga mayor na yan, kahit presidente mga kapatid, sakop tayong lahat ng mga salitang ito ng banal na kasulatan. Ano man ang katayuan natin sa buhay, ano man ang kulay natin mga kapatid, walang sinasanto ang utos ng ating Ama. Basta tayo makinig at tumupad sa kanyang mga utos. Sa ganong paraan, magkakaroon ka ng halaga sa ating Ama sa langit, mga kapatid. Dahil ito yung isang patunay na huwag mong sabihin na magaling ka, huwag mong sabihin na marunong ka pag hindi ka tumupad sa utos ng ating Ama, baliwala ka sa paningin niya, sakop ka pa rin nung sinasabi niyang parusa. Yan yung mga kapatid. O dito sa Biblia, ating mapapansin, Biblia na naman ito, mga kapatid. At yan natin bubuklatin. Yung patunay, yung patutuo, mga kapatid. Yung ebidensya ng sinasabi ko sa inyo. Ayan. Inulit ko mga kapatid, sa mga nagmamarunong, ang akala nila sa kanilang sarili, sila ay pinakamagaling. Sila ay abogado. Lahat na ng pinag-aralan na nandito sa lupa, huwag mo yung ipagmalaki. Ang dapat nating ipagmalaki, kapatid, ay yung utos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Yun ang ating ipagmalaki, yun ang ating itaas, yun ang ating ipamalita at sabihin sa lahat na yun ay gawin ng lahat ng tao, mga kapatid. Tingnan nyo, para sa mga tao na umaasa na sila ay magaling at marunong. Unang Korinto 8:2. Yan, basahin natin mga kapatid. Ayan o. Yung unang Korinto ito. Ayan. Unang Korinto 8:2, mga kapatid. Ayan, malinaw. Basahin na natin. Kung ang sino man ay nag-aakala
na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman, gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat, kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay alam niya ang ganun o kilala niya ang gayon. Kita niyo mga kapatid, huwag mong isipin na ikaw ay may nalalamang anuman. Dahil kung hindi mo kilala ang Diyos, wala ka pang nalalaman. Ngayon, kung nakikilala mo ang Diyos, nalalaman mo na. Nalaman mo na ang nararapat mong malaman, mga kapatid. Naunawan mo? Naunawaan ninyo? Ibig ko sabihin, mga kapatid, dahil ang ipinapaalam sa atin ng ating Ama ay ang kanyang buong kautusan. Malalaman lang natin yon kung tayo ay nakikinig sa Kanya. At maipapaalam natin ito sa lahat kung tayo ay sumusunod sa Kanya na ating Ama sa langit, mga kapatid. Ngayon, dahil sa sinabi niya ito, sino ngayon ang magtuturo sa atin para malaman natin yung nais nating malaman, mga kapatid? Biblia din ang magsasabi. Buklatin natin, mga kapatid, yung aklat ng mga gawa. Andito. Ito yung magtuturo sa atin, mga kapatid. Hanapin natin kung sino ito na tinutumbok sa banal na kasulatan na dapat nating pakinggan, mga kapatid. Para yung hinahanap natin at hinahanap kaalaman na mapa sa atin ay dumating sa atin, ito ang ating pakinggan, mga kapatid. Aklat ng mga gawa, 3, ayun mga kapatid, 3, gawa 3. Ayan. Ito na lang ballpen ang gamitin natin para mas maliit. 22, 23. Nuulit ko mga kapatid, kung gusto mong marating ang tunay na kaalaman, makinig ka dito. Nuulit ko, huwag mong isipin na may nalalaman kang anuman. Kung hindi mo pa ito alam, wala ka pang nalalaman. Para malaman mo, makinig ka kapatid. Ayan, basahin na natin. Gawa 3:22 hanggang 23. Tayo mga kapatid. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Yan inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Malinaw mga kapatid, pag hindi kayo nakinig sa propetang, ito hanapin ninyo mga kapatid at madali nyo itong matagpuan, nagsasalita sa harap ninyo ngayon. Pag nakinig kayo dito, okay, yung mangyayari sa inyo. Pero pag hindi kayo nakinig, pupuksain kayong lubos mga kapatid. Yan yung ating binasa hanggang dito na mga kapatid.